Part 24. I'll be fine here. Or pwede naman akong magstay kina mommy, di ba? Doon na lang muna ako noon since weekend naman. Ikinalawit ko ang braso ko sa may batok niya saka ngumiti. Hindi ka kasing pwedeng isama, May panghihinayang ang tinig nito saka pumalatak. Mahina akong natawa sa kanya. Bakit ako sasama? Doon ba ako nagtatrabaho? Engineer ba ako? Bakit kasi hindi engineering ang kinuha mo? Tak ang tanong niya. Oh, I almost forgot you suck at math. Mabilis kong tinapik ang braso niya at sinaman siya ng tingin. Di kasama niyo si Doreen? Tanong ko nang maalala ko ang kapatid ko. Tumango ito. Even Ira, baby. Inilapit niya ang mukha sa akin at humulik sa sulok ng mga labi ko. Are you really sure you want me to come? I can just stay here. Mayroon rin kasing hindi makakasama dahil walang magbabantay sa mga anak nila. Shino, hindi mo ako anak, pahayag ko. At wala pa naman tayong anak kaya sumama ka na. Ngumuso at ibinaon ang mukha sa may leeg ko. Ilang beses kong naramdaman ang paghalik niya doon. Okay. Friday, before lunch kami aalis, so may hahatid pa kita sa trabaho mo, saad nito. And I'll be home by Sunday afternoon or maybe, evening. Ay papasundo na lang kita kay daddy. Nang sumandal ito sa backrest ay para akong bata na humilig sa may balikat niya. Hinahaplos-haplos naman nito ang likuran ko kaya minsan ay napapakislat ako. Nag-aaya pala ang mga office mates ko sa Saturday, wika ko nang maalala ko ang birthday ni Ate Remy saka umalis sa pagkakahilig sa kanya. Birthday kasi ni Ate Remy yung nakasalamin. Gagawin yata sa 7th Street. Do you want to come? He raised his eyebrows. Kung gusto mo naman sumama, sumama ka. Just know your limits, baby. Gusto mo akong sumama? Pagbabalik ko sa naging tanong niya sa akin kanina. Kung nasabi mo na sa kanila na sasama ka, wala namang problema. But if you don't feel like hanging out with them, napilitan ka lang, then don't go. Learn how to put your foot down. Wala pa naman akong sinabi na sasama ako, usual ko. But if it's just okay with you, gusto ko ring sumama. Gusto ko rin sanang sabihin na isasama ko siya kaso nga lang ay may company outing sila, at mas iyon ang kailangan niyang daluhan. I am entirely fine with it, baby, nakangiti niyang sabi. Just don't forget that you're already married. I won't, Shino. Umirap ako. Tatanungin ko rin si Rian kung may lakad sila sa Saturday. Malay natin, pumunta rin sila sa 7th. Ma'am umalis ito sa pagkakasandal at ibinaon ang mukha sa may itaas ng dibdib ko. I was busy taking pictures of myself in front of the mirror. Hindi ko pa alam kung papaano ako magpo-pose para lang makakuha ng magandang angle. Nang hihingi ng picture ang asawa ko sa kung ano ang isusuot ko sa pagpunta ko sa 7th Street. Akala siguro niya ay magsusuot ako ng showy na damit which is hindi naman. Wala naman sa plano ko yun ngayong gabi. Tight jeans at kulay pulang long sleeves lang ang suot ko. Magka-video chat kami kanina ngunit nagpaalam siya na magdi-dinner muna sila. Sinabi ko rin na mag-aayos na ako dahil baka bigla na lang dumating si Ryan dito na siyang kasama kung pupunta sa 7th ngayon. Nakakahiya kung hindi pa ako nakabihis. Si Ryan lang kasi ang may plano sa mga pinsan ko na lumabas ngayon dahil nandoon rin daw ang mga workmates niya. At least, hindi ko na kailangang mag-taxi papunta doon o hindi ko na kailangang istorbohin si daddy para lang ihatid ako sa 7th. Pagkatapos kong makuhanan ng larawan ang sarili ko sa salamin ay kinuhanan ko rin ng larawan ang mukha ko. Mabilis kong isinend sa asawa ko ang 10 pictures ko para hindi na siya mabother pa. Lumabas ako sa kwarto bitbit ang purse. Ngumiti ako sa mga magulang ko na nasa may sala habang nanunood ng isang palabas ng madaanan ko sila. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng isang pirasong ice cube sa loob ng fridge. Kinagat-kagat ko yun habang naglalakad tungo sa may sala para samahan ang mga magulang ko. Anong oras kasi sunduan ng pinsan mo? Tanong ni daddy. Alam naman nilang pareho na aalis ako ngayong gabi. Tinanong rin nila kanina kung alam ba ng panganay nilang anak na pupunta ako sa birthday party ng kasamahan ko sa trabaho. Ang sabi ko naman ay oo. Baka papunta na po yun, Dad, sagot ko habang sapo-sapo sa palad ko ang tubig na tumutulo mula sa hawak kong ice cube. Ang sabi kasi ni Ryan ay sisunduan niya ako ng alas 7:30.
16 minuto pasado alas 7 pa lang naman. What are you eating? Curious namang tanong ni Mommy. Mukhang narinig niya ang lag-utok ng yelo nang inunguya ko. Ice, May, sagot ko nang malunok ko na ang nasa bibig ko. Nahihiya pa akong ngumiti bago kumuha ng paper towel na nasa may center table para panasan ang bibig at mga kamay ko nang maubos ko na ang yelo. Hindi na ako muli pang pinansin ng mga magulang ko at itinuon na ang atensyon nila sa pinapanood. Mabilis kong kinalkal ang phone sa loob ng purse nang marinig ko ang tunog ng messaging app. Agad kong sinagot ang tawag nang makitang gustong makipag-video call ulit ng asawa ko. Tapos na kayo? Nakangiti kong tanong kay Chino. Nginitian ko rin ang mga magulang namin nang mapansin na napatingin sila sa akin. Yes, baby. And I just got out from the shower, aniya habang ginugulo ang basa pa niyang buhok gamit ang mga daliri. Halatang wala pa itong suot na damit pang itaas dahil nakikita ko pa ang hubad niyang balikat at dibdib. Hindi ka na ba lalabas niyan? Sabi ko nang makitang sumandal ito sa headboard ng kama. Malkang nasa kwarto na siya ng hotel na tinutuluyan nila. Wala rin akong marinig na ibang tinig mula sa kinaroroonan niya. Halatang siya lang mag-isa ang nandoon. Hindi na. Umiling ito. Gusto ko nang ang umuwi. Pumalatak ito at nalalasahan ko ang pagsisisi na sumama siya sa company outing nila. Mukhang hindi siya masaya. Mahina akong natawa at ni-flip ang camera para ipakita sa kanya ang mga magulang namin. Nang mapansin ni Mommy iyon ay nag-wave siya. Kausapin mo muna sina Mommy, wika at tumayo. Bathroom lang. Inabot ko muna kay Mommy ang phone. Habang naglalakad ako tungo sa kwarto para mag-ker ay narinig kong kinakumusta ng mga magulang namin ang company outing nila. Narinig ko rin ang mga tanong nila tungkol sa mga activities na ginawa at gagawin pa rin nila doon. Bumalik rin ako kaagad sa sala pagkatapos at nadatnan nakausap pa rin nila si Chino. Nang may marinig akong tunog ng sasakyan sa labas ay kaagad ko iyong sinilip sa may bintana. Ryan's here, anunsyo ko sa mga kasama ko. Nakita ko pang bumaba ng sasakyan si Ryan at naglakad tungo sa may gate. Aalis na kayo? Rinig kong tanong ni Chino mula sa phone. Inabot sa akin ni Mommy ang phone ko para makausap na ang asawa ko. Yup, nandito na si Ryan. Kinuha ko ang purse saka lumapit sa mga magulang ko at nagpaalam. Humalik rin ako sa kanila, at pati na rin kay Dominic Leon na mukhang inaantok na. Tiningnan ko ang screen ng phone at nakitang nakahiga na si Chino. May suot na rin siyang puting t-shirts. Should we end the call, baby? Tanong niya pero parang ayaw naman niyang tapusin. You look sleepy, sagot ko sa asawa ko habang pinapanood si Ryan na papasok dito sa loob. Humalik siya kay Mommy at tumapik sa balikat ni Daddy. Sleepy? How can you tell I'm sleepy when you're not even looking at me while saying that? May pagtatampo ang tinig nito. Mabilis kong itinuon ang mga mata ko sa screen saka umirap. Inabot ko na rin ang purse at inayos ang damit na suot ko. I don't have to look at you to tell you're sleepy. It's obvious in your voice, mahina kong sabi. Itinutok ko rin ang bibig ko sa mouthpiece para lang marinig niya iyon nang hindi naririnig ng mga kasama ko dito. Fine. Just keep me on the loop, Ayla. Hindi nakaligtas ang pagsusuplado nito. Muli akong umirap, and tell Ryan not to get drunk. Iniharap ko ang screen kay Ryan na sinaluduhan si Chino. Muli akong nagpaalam na aalis na sa mga magulang ko. Ganon rin ang ginawa ni Ryan saka na kami lumabas ng bahay. Tinapos na rin ni Chino ang video call. I'm just in the Disco Divas, pahayag ni Ryan nang ihinto ang sasakyan sa malawak na parking space ng 7th. You know where to find me. Commandant pa ito. Basta, huwag kang masyadong uminom, Ryan. Baka malasing ka pa, masungit kong sinabi. Umarte itong nasaktan sa sinabi ko at humawak pa sa dibdib. Kailan pa ako nalasing? Hindi makapaniwalang sabi niya. Inirapan ko na lang siya saka na bumaba ng sasakyan. Inihatid niya muna ako sa bar kung nasaan ang mga makakasama ko. Umalis rin siya kaagad nang masigurado na nakita ko na sila. In-update ko na rin si Chino at sinabing nandito na ako sa bar. Wala naman akong reply na natanggap mula sa kanya. Siguro ay nakatulog na yon. Hindi na rin kasi siya online. Yay! Ice Laws here. Masayang wika ni Ate Remy nang mamataan akong papalapit sa table nila.
Nandito na silang lahat at mukhang nag-e-enjoy na sa pag-inom dahil may mga alak nang nakahapag sa lamesa. Medyo nailang pa ako nang makita si Froilan na nakaupo sa tabi ni Princess. Tumingin kasi siya sa akin at naalala ko yung sinabi ni Eloisa. Binigyan ako ng pwesto ni Eloisa sa tabi niya kaya doon ako umupo. Ngumiti ako kay Avery nang ngumiti ito sa akin. Agad namang inabot ni Princess ang isang shot ng alak. Pwedeng huminga muna saglit. Natatawa kong sabi kay Princess nang kunin ko ang inaabot niya. Bawal. Shove it down now, utos ni Eloisa. Ngumuso ako saka siya inirapan. Inilapit ko ang bunganga ng shot glass sa bibig ko saka mabilis na nilagok iyon. Napapikit pa ako sa pait at init na hamagod sa lalamunan ko. Nang ailapag ko sa mesa ang shot glass ay halos magulat pa ako nang makaramdam ako ng kaunting pagkahilo ngunit hindi ko iyon ipinahalata. Medyo kinabahan ako doon sa naramdaman ko na iyon pero kaagad rin namang nawala makalipas ang ilang sandali. Dahil siguro hindi na ako masyadong umiinom ngayon kaya ganito na ang reaksyon ng sistema ko sa alak. Habang lumilipas ang mga sandali ay lalong umiingay dito. Parang mas lalong lumakas ang tugtog dito sa loob ng bar na sinasabayan ng mga hiyawan at tilian ng mga taong nasa dance floor. May ingay rin naman kaming magkakasama dito sa mesa. Hindi ko rin nakakaligta ang i-text ang asawa ko tungkol sa mga ganap dito kahit na hindi na siya nagre-reply. Ayla, oh, last na to. Alok sa akin ni Kuya Fer saka itinulak ang shot glass na may laman. Ayoko na, kuya, pass na ako, tanggi ko habang umiiling. Hindi ko na alam kung nakakailang shot pa lang ako pero ayoko na. Bigla kasing uminit ang sikmura ko na parang nasusunog. Ang init-init sa pakiramdam at hindi ako komportable. Siguro dahil iba-iba ang alak na ipinapainom nila. At wala naman akong planong maglasing ngayon lalo na't kailangan kong alalayan si Ryan mamaya. Last na nga, Ayla. Sige na pamimilit naman ni Ate Remy. Birthday ko naman. Pangungonsensya pa nito. Ngumuso ako saka na lang pinagbigyan ng gusto nila. Nang maubos ko ang laman ng baso ay parang gusto kong magsuka pero pinigilan ko iyon. Bathroom lang, guys, paalam ko sa mga kasama ko. Dinampot ko ang purse at cellphone ko saka na humakbang paalis. Sinundan pa ako ng tingin ni Avery habang nakakunot ang noo nito. Tipid ko lang siyang nginitian saka na humalo sa mga taong palakad-lakad. Kinailangan ko pang iilag ang sarili ko sa mga pariwarang galaw ng mga tao dito. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saglit na tumigil sa paghakbang nang muli kong maramdaman ang hilo ng may bumangga sa braso ko. Isama mo pa ang mga disco lights dito sa loob. Nang makapasok ako sa loob ng cubicle ng banyo ay kaagad kong ibinaba ang lid ng bow. Umupo ako room at sandaling kinalma ang sarili. Agad kong tinawagan ang numero ni Ryan nang medyo umokay na ang pakiramdam ko. Ang problema nga lang ay hindi ito sumasagot. Pinilit ko na lang samuka para mailabas itong laman ng tiyan ko ngunit wala namang gusto lumabas. Paglabas ko sa cubicle ay kaagad kong hinilamusan ang mukha ko sa may sink. Pagkatapos kong pasanan mukha ko gamit ang tissue na dala ko ay lumabas na ako. Bigla akong pinanlarmigan ng mukha habang naglalakad pabalik sa table namin nang makaramdam ulit ng pagkahilo. Umikot ang mga tao sa paningin at dumobble na rin ang vision ko. Naramdaman ko ang unti-unting pagkakahulog ng sarili ko sa sahig dahil na rin sa pagkawala ko ng balanse. Ngunit bago pa man ako tuluyang bumagsak ay may mga braso ng samalo at yamakap sa akin. Do you want me to take you home? Tanong ng lalaking samalo sa akin. At kahit sa nahihilo kong sistema ay namukan ko pa rin si Avery nang dumaan sa mukha niya ang mga disco lights. Because I would love to. Ngumiti pa ito sa akin. Gustong gusto kong umiling at lumayo sa kanya ngunit hindi na ako pinahintulutan pa ng sarili ko na gawin iyon dahil tuluyan na akong nilamon ng kawalan. I could feel hands unzipping my pants. Gusto ko man siyang pigilan ay hindi ko magawa. I couldn't even move just to stop this person who is now undressing me. Parang may humihila sa akin na matulog. Ni hindi ko kayang buksan ang mga mata ko para bawalan siya sa ginagawa niya. Gusto ko siyang sigawan at sipain ngunit parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Hindi ko na nalaman pa ang mga sumunod na pangyayari nang muli akong hilay ng kawalan. Nang magising ako ay hindi pamilyar na lugar ang nabungaran ko. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko pagmulat ko pa lang ng mga mata ko.
May kirot na akong nararamdaman sa ulo at pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Inilibot ko ang panjin ko dito sa kinaroroonan ko. Mukhang nasa isang kwarto ako, at hindi ko alam kung kaninong kwarto to. Mayroong nakahang na makapal na tela sa dingding sa may bandang kaliwa na sa tingin ko ay kurtina. At hindi ako sigurado kung umaga na ba, ngunit dahil kulay puti ang gitna ng kurtina, sa palagay ko ay umaga na. Mabilis akong napaupo sa kama ng rumahistro sa utak ko na hindi ito basta-basta kwarto lang. Mayroong nakadikit na night lamp sa pader sa magkabilang gilid ng kama kung nasaan ako. Mayroon ring coffee table at single-seat couch doon sa may gawi ng kurtina. Am I in a hotel room? Agad na kumabog ang dibdib ko at tinanggal ang puting kumot na nakabalot sa katawan ko, ngunit bigla akong nanlamig nang mapansin na wala akong suot pang ibaba. Pati yung suot kong damit ay iba na. At hindi ito ang suot ko kagabi. Agad kong hinawakan ang neckline ng puting t-shirts na suot ko at sinilip ang sarili sa loob. Mas lalo pa akong pinanlamigan nang makita na wala akong suot na panloob. What is this? Yusel ko sa nanginginig na tinig. What happened? Hinawakan ko ang lelayan ng t-shirts na suot ko, at medyo nakaramdam ng ginhawa nang makita ko na suot ko pa naman ang underwear ko. Ngunit nang mapansin ko na malaki itong t-shirts na suot ko, lalo lang kumabog ang dibdib ko. May pagmamadaling bumaba ako sa kama nang makita ang mga damit na suot ko kagabi sa ibabaw ng bedside drawer. Maayos silang nakatupi roon. Nandoon rin yung purse ko. Kaagad kong hinubad ang puting t-shirts at natatarantang isinuot ang mga damit ko. Hindi ko na inabala pa ang sarili para pumunta sa banyo, dinampot ko ang purse ko pagkatapos at handa na sanang umalis dito nang mapatingin ako sa kama na hinigan ko. Napansin ko na magulo ang nasa may bandang right side, katulad ng pwesto ko na parang may humiga rin doon. O baka naging malikot ang pagtulog ko kaya nagulo ko ng buo. At bigla akong nanlambot nang marinig ko ang mga yabang tungo dito. Nagangat ako ng tingin at nakita ang isang tao na naglalakad papasok dito sa loob. Nakaputing t-shirts rin ito katulad ng suot ko kanina at itim na sweatpants. Mukhang katatapos lang rin niyang maligo dahil halata na basa pa ang buhok niya. You're awake, nakangiting pahayag nito habang may hawak na coffee cup sa isang kamay. Mukhang binili niya iyon sa isang coffee shop. Napaatras ako sa kinatatayuan ko nang bumalik sa isipan ko yung sinabi niya kagabi. Naalala ko rin yung kamay na hinuhubaran ako. Very. Halos hindi ko marinig ang sarili kong tinig dahil sa mga posibleng nangyari. How do you feel? Napaka-formal ng tinig niya ngunit pakiramdam ko ay mayroon siyang ibang ibig sabihin doon sa tanong niyang iyon. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mararamdaman ko ngunit namumutawi ang takot sa may dibdib ko. Bigla kong naalala ang asawa ko na mas lalong nagpakabog sa dibdib ko. I'm going. Mabilis kong sabi at halos tumakbo na palabas. Wala na siyang nagawa nang lampasan ko siya. Gusto kong magtanong sa kanya kung ano ang ginagawa namin o ginawa namin dito ngunit wala akong lakas ng loob. Natatakot ako sa mga posibleng isagot niya. At natatakot rin ako na baka malaman ni Chino ito. Ano ba tong ginawa ko? Ano ba tong nagawa ko? Ayla, maayos na ba ang pakiramdam mo? Rinig kong habol niya bago pa man ako tuluyang makalabas sa hotel room. Hindi ko na siya pinansin dahil hindi ko rin masabi kung maayos ba ang pakiramdam ko. Gusto kong magsuka sa mga posibleng nangyari. Naninikip ang dibdib ko sa kakaisip na baka may nangyari sa amin na hindi ko man lang alam. Na hindi ko ginusto. Naramdaman ko ang init sa magkabilang sulok ng mga mata ko nang pumasok sa utak ko ang mukha ni Chino. Baka kapag nalaman niyang natulog ako sa isang hotel kasama ang isang lalaki ay hiwalayan niya ako. Ayla, wait! Rinig ko pa na tawag nito mula likuran ko habang mabilis na naglalakad sa may hallway. Hindi ako tumigil sa paglakad. Kahit yung babaeng nakatayo sa may tapat ng pintuan sa isa sa mga kwarto rito na napatingin ay hindi ko na rin pinansin. Bigla akong napahinto sa paglakad nang may humawak sa braso ko. Marahan niya akong pinahit para harap sa kanya. At hindi ko na napigilan ang pagtutubog ng mga mata ko. Very? Please, uuwi na ako. Takot at may pagmamakaawa kong sinabi, why are you crying? Bakas ang pagpapanik at gulat sa buong mukha nito. Hinawakan pa niya ang isang braso ko ngunit pumalag ako para lang bitawan niya ako.
Lakad-takbo ang ginawa ko palabas ng hotel nang pakawalan ako ni Avery. Mabilis lang rin akong nakasakay ng taxi at hindi ko alam kung saan ako uuwi. Kinalkal ko ang phone ko sa loob ng purse. Nanginginig ang mga kamay ko nang itap ko ang screen ngunit hindi iyon bumukas. Akala ko ay dead battery ngunit nang pinindot ko ang power button ay bumukas pa ito. Mas lalo akong naiyak nang sunod-sunod na pumasok ang mga messages galing kay Chino. Pati text galing kay mommy at daddy ay mayroon akong natanggap. Nakakaramdam ako ng guilt dahil puno ng pag-aalala para sa akin ang mga messages ng asawa ko. Hindi niya alam na natulog na pala sa isang hotel room ang asawa niya, at may kasama pang isang lalaki. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko habang nakasakay sa taxi. Paano kapag nalaman niya ang tungkol dito? Paano kapag nalaman niya ang tungkol sa pagkakamaling nagawa ko? Tatanggapin pa rin kaya niya ako? Paano kapag tinanong niya kung may nangyari sa amin? Ano ang isasagot ko? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Minsan na naming napag-awayan ang tungkol kay Avery. At ngayon, ito na naman. Hindi ko alam kung ipapanalangin ko ba na sana ay hindi na lang niya malaman ang tungkol dito pag-uwi niya. Gusto ko na lang itago ito kung pwede lang. Nagpahatid ako sa driver sa may apartment dahil hindi ko rin kayang harapin ang mga magulang namin. Isa pa sila sa mga iniisip ko. Paano kapag nalaman nila? Itatakwil ba nila ako? Sigurado ako na mas kakampihan nila si Chino kaysa sa akin dahil siya ang totoo nilang anak. Ito na ba yung inaalala ni Dada noon? Ito ba yung ibig niyang sabihin? Hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin kung sakali man. Ako talaga ang sisira sa relasyon ko sa mga Fontanilla. Ako ang sisira sa relasyon namin ng asawa ko kahit na hindi ko naman gusto. Nag-text ako kay Chino at sinabi na sa apartment ako umuwi kagabi. Sinabi ko na lang rin na namatay ang phone ko kaya hindi ko na siya na-replyan pa. Pati si Ryan ay tinext ko na rin at sinabing nauna na akong umuwi sa kanya dahil hindi naman siya sumasagot noong tinatawagan ko. Kahit sina mommy at daddy ay sinabihan kong nasa apartment ako. Wala naman akong natanggap na reply mula sa kanila. Pagdating ko sa apartment ay kaagad akong dumiretso sa banyo at naligo. Kailangan ay pag-uwi ni Chino, wala siyang mabakas mula sa akin na natulog ako sa isang hotel kasama ang isang lalaki. Maaga pa naman at mamayang tanghali pa siya uuwi o baka gabihin na siya. Ayoko mang magsinungaling ngunit mas lalong ayoko na masira ang tiwala niya sa akin. Kung walang nangyari sa amin ni Avery, nandun pa rin yung katotohanan na natulog ako doon sa kama na kasama siya. Pakiramdam ko kasi ay wala naman. Masama ang pakiramdam ko, oo. Ngunit hindi naman masakit ang nasa pagitan ng mga hita ko. Ginawa ko ang mga dapat gawin dito sa bahay. Hindi ko inalinta ang gutom at ang masakit kong sikmura. Nasa harapan ako ng lababo habang nililinis ang sink nang marinig ko ang tunog ng pintuan na na-unlock. Malakas na kumabog ang dibdib ko at nagmadaling sinilip kung sino ang nagbukas ng pintuan. Ipinunas ko na lang rin sa damit na suot ko ang mga basa kong kamay. Nang inig ako at nanuyot ang lalamunan nang makita ang likuran ng asawa ko. At hindi ko alam kung tatakbo ako palapit sa kanya o tatakbo palayo. Pagkakita ko pa lang sa hitsura niya ay gusto ko nang umiyak ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Halata sa hitsura niya ang pagod ng saglit itong samandal sa kasasarado pa lang niyang pintuan saka pumikit. Parang hindi siya natulog. Hey, mahina kong tawag at dahan-daw ang naglakad palapit sa kanya. Ang aga mo. Pinilit kong ngumiti nang hindi ito tumingin sa akin. Mabagal at mahina niyang sabi. Something came up. Sumanghap ito at bagsak ang mga balikat na naglakad palapit sa couch bitbit ang travel backpack. Kinabahan ako roon sa sinabi niya ngunit hindi ko ipinahalata. Marahan itong umupo at inilapag sa sahig ang bag na dala niya. Nagbend ito ng likuran at ipinatong ang mga siku sa magkabilang hita niya. Pinag-intertwined rin niya ang mga daliri sa karne. Nagmadali akong umupo sa katabing upuan dahil ayoko rin munang dumikit sa kanya. Baka kasi maramdaman niya na may nagawa akong kasalanan. Saglit ko siyang pinagmasdan na pinaglalaruan ang ibabang labi habang nakatingin sa sahig. Ni hindi ko maayos na nakikita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Ayokong isipin na may alam na siya. Siguro ay talagang pagod lang siya, o baka may nangyari doon kaya napaaga ang uwi nila. Are you okay? Nag-aalala kong tanong. No, I'm not. Mabilis nitong tugon saka ako nilingan.
I'm not. Biglang nabasag ang tinig nito habang umiiling sa akin. Ayla, hindi ako okay. Napasinghap ako nang manginig ang boses niya. Maging ang mga labi niya ay nang inagreen na agad niyang kinagat. Namuo ang mga luha ko sa mga mata nang makita ang mga namumula at namumugto niyang mga mata. Para akong dinudurog ng pinong-pino habang nakatingin sa buong mukha niya. Sa bawat pagkibot ng mga labi niya na parang pinipigilan ang pagbuhos ng emosyon sa harapan ko ay nasasaktan ako. Awang-awa ako sa nakikita kong hitsura niya. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na mayroon lang hindi magandang nangyari sa company outing nila kaya siya ganito ngayon, ngunit hindi ko magawa. Bakas sa buong mukha niya na nahihirapan siya at nasasaktan. At alam ko na alam na niya. Malakas ang kutob ko na may alam na siya sa pagkakamaling nagawa ng asawa niya kahit na hindi ko alam kung papaano nakarating sa kanya ng ganito kabilis. Pero sa loob-loob ko ay pinipilit ko pa rin na may nangyari lang na hindi maganda sa company outing. Baka mayroong nagka-emergency kaya kinailangan na nilang umuwing lahat. Ngunit nang iniwas nito ang ulo niya sa akin at isinubsob sa braso niya. Alam ko na. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko sa pagbuhos mula sa mga mata nang makita na nanginginig ang mga balikat niya. At bawat pidgel na hikbing naririnig ko mula sa kanya ay para akong sinasaksak ng isang matalim na bagay. Gusto ko man siyang hawakan at pakalmiin ngunit natatakot ako. Pinigilan ko ang sarili ko na yamakap sa kanya dahil baka itulak lang niya ako palayo. She know what happened. Lakas loob kong tanong sa pabulong na tinig dahil sa lampara na nasa may lalamunan ko. Hindi ito sumagot at nanatili lang na nakasubsob ang mukha sa braso. Hindi na ako muli pang nagtanong kahit na ang sikip-sikip na ng dibdib ko dahil sa pinipigilan kong mga hikbi. Mariin kong kinagat ang ibabang labi ko nang unti-unti nitong inangat ang ulo at tumingin sa akin. Gusto kong pumikit para hindi ko siya makita ngunit hindi ko kayang alisin ang nanlalabo kong paningin sa kanya. Sandali itong lumanghap ng hangin sa kahinayla ang neckline ng suot niyang damit pataas gamit ang dalawang kamay. Leon ang ginawa niyang pamunas sa basa niyang mukha. Bahagyan itong iniangat ang sarili mula sa upuan. May kinuha ito sa likuran ng suot niyang pantalon. Itinikom ko ang bibig ko habang pinapanood siyang may pinipindot sa screen ng phone niya. Malakas na kumabog ang dibdib ko nang ailapag niya ang phone niya sa mesa at dahan-dahanang itinulak tungo sa harapan ko. Nahigit ko ang hininga ko at natulala sa larawan na nasa screen ng phone niya. Nakikita ko ang sarili ko na nakatayo habang umiiyak. Magulo ang buhok at halata ang takot sa mukha. Okay lang sana kung ako lang ang nandito sa picture na to. Ngunit nandito rin si Avery na nakatayo sa harapan ko habang hawak ako sa magkabilang braso. Ito yung kanina doon sa hallway ng hotel. Medyo malayo ang pagkakakuha, ngunit malinaw ko pa ring nakikita ang mukha ko. Hindi ko rin alam kung ipagpapasalamat ko na ganito lang ang larawan na nakarating sa kanya. At hindi ko alam kung kanino ito galing. Sanya called me this morning while I'm on my way home. Yuzel ni Chino sa kalmadong tinig. Nahihiya akong tumingin sa kanya. Nakatingin naman ito sa screen ng phone niya. She said that my sister looked like she was in trouble. She saw you rushing out of one of the hotel rooms where she was currently staying. Malungkot itong ngumiti nang tumingin ito sa akin. And I thought that was it. However, she also mentioned that someone else exited the same room as you. Dinala niya ang index finger nito sa screen saka nag-swipe. Then, another picture showed up. Nagulat ako sa larawan. Hindi man ganun kaliwanag ito, pero alam ko na ako at si Avery ang 2 taong nandito. Nakayakap ako kay Avery kahit hindi ko naman alam. Mukha akong normal dito, ngunit alam ko sa sarili ko na wala na akong malay dito. Hindi ko alam kung sino ang nag-send sa kanya nito. At hindi ko rin alam kung papaano ako nakita ni Sanya doon sa hotel. Bigla kong naalala yung babaeng nadaanan ko sa tapat ng isa sa mga pintuan ng kwarto ng hotel. Si Sanya ba iyon? That was another picture of you from last night that was sent to me, hugging the same guy while leaving the bar, pagtutuloy nito. I won't ask you about what happened, yet. I won't ask you to explain it to me yet, because I'm not calm. Umiling ito sa katipid ng ngumiti. And we both know what words could come out of my mouth when I'm mad. Sumanghap ito. I'm trying real hard not to lose control of myself right now because I don't want to make the same mistake again.
I don't want to say some inappropriate, nasty things about you again that I know I will regret, even though I want to. Inawang nito ang bibig na parang nahihirapan siyang huminga. Kinusot pa nito ang kanyang mga mata, at nasasaktan ako sa nakikita ko sa kanya. Alam kong pinipigilan niya ang sarili niya para lang hindi niya ako masaktan sa mga gusto niyang sabihin sa akin. Shino, I'm sorry? Leon na lang ang kaya kong sabihin dahil hindi ko rin alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya. Mabilis akong yumuko para panasan ang mga luha ko sa magkabilang pisngi. Kung sana ay alam ko ang lahat ng mga nangyari, maipapaliwanag ko ng maayos sa kanya. But there's something I want to ask you. Something I would really want to know. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nasalubong ang pag-aalala sa mga mata niya. Tumango lang ako para masabi niya kung ano yung gusto niyang malaman. Were you hurt? Tanong nito at nakita ko ang pagbalong ng mga luha sa mga mata niya. I hope you are not. I will go madman if you are. Mas lalo lang bumuhos ang mga luha ko sa mata dahil sa sinabi niya. Parang iyon lang ang pinaka-importante na gusto niyang malaman. Parang iyon lang ang magpapakalma sa kanya, ang malaman na maayos ako. I'm not, sagot ko sa kabila ng paghikbit. Tumango ito sa kangumiti. That's all I really want to know. Humugot ito ng hininga sa kamarahang tumayo. Mabilis rin akong tumayo at yamakap sa kanya. Isinubsob ko ang mukha ko sa may dibdib niya. I'm sorry, iyak ko. Hinigpitan ko ang pagkakayakap ng mga braso ko sa katawan niya. Can I rest first? Rinig kong sabi nito sa halos pabulong na tinig. I'm exhausted. At halata ang pagod na iyon sa tinig niya. Mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya nang akmang kakalasin niya ako mula sa kanya. Ayoko siyang pakawalan dahil baka hindi ko na ulit siya may akap ng ganito. Shino, hindi ko alam kung ano ang mga nangyari, sumbong ko, let's talk about it. Some other time, wika niya. Can you let me rest for a while? Pagod na pagod ako, Ayla. Maawa ka naman, oh, aniya sa tonong nakikiusap at nasasaktan. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya at ang pinipigilang hikbi. Umiling ako at hindi siya pinakawalan. Ayoko siyang pakawalan. Gusto ko nang sabihin ang lahat sa kanya ngayon. Hindi ko siya haayang unalis dito na hindi ko nasasabi sa kanya kahit na hindi ko kayang ay detalye ang lahat sa kanya. Hear me out first, baby, pakiusap ko sa katumangala para makita ko ang mukha niya. I want to, he said in a cracked voice. But knowing that you were in a hotel with someone else, natatakot akong marinig ang mga sasabihin mo kaya ayoko na rin munang magtanong. Mabilis niyang kinalas ang mga braso ko sa kanya na hindi ko na napigilan. Ayla, just by seeing those pictures of you with another guy hurts me. Nagpipigil nitong sabi. Sunod-sunod akong umiling habang sinusubukang humawak sa braso niya. Hindi ko alam kung papaano ko maaalis iyong sakit na nararamdaman niya ngayon dahil ako mismo ang nagdulot sa kanya noon. I'm sorry. Yuzel ko at inabot ang braso niya. I didn't want to end up in a hotel room with someone. Hindi ko alam kung papaano ako napunta roon, Shino. Muli akong umiling. I lost consciousness when I was still at the bar and after that, hindi ko na alam. Tinikom ko ang bibig ko at pinunasan ang mga luha ko sa pisngi habang nakatingin sa kanya. Gusto ko rin sanang sabihin yung mga kamay na naramdaman ko na hinuhubaran ako ngunit alam kong hindi naman iyon makakatulong. Ayoko nang dagdagan pa ang mga iniisip niya. Kahit na hindi siya nagtatanong sa kung ano ang nangyari doon sa loob ng hotel, alam kong may naiisip na siya. At ayokong kumpirmahin iyon sa kanya. Tumanggaw-tango ito at marahas na isinuklay ang mga daliri sa buhok. Hinilamos rin niya ang isang palad sa mukha para maalis ang mga luha sa mga pisngi niya. Were you drunk? Mahinahon nitong tanong. Umiling ako. Or were you drugged? Namilog ang mga mata ko at napasinghap. Am I drugged? Hindi ko alam. Pero wala naman akong nakita sa mga kasama ko na nilalagyan ng kung ano yung ibinibigay nilang inumin sa akin. I don't know, tugon ko. Nakaisang shot pa lang kasi ako, sumama na yung pakiramdam ko kaya hindi na rin ako masyadong uminom. Pinaglapat nito ang mga labi saka muling isinuklay ang mga daliri sa buhok. Alright, tipid nitong sabi saka mabilis na tumalikod sa akin. Mabilis rin akong humakbang tungo sa harapan niya para pigilan siya sa pag-alis. Hindi naman ito kumilos.
Hindi rin niya ako hinawi paalis sa harapan niya. Humugot lang ito ng isang malalim na hininga saka tumingin sa kung saan alam kung masama ang loob niya. At hindi ko alam kung hihilingin ko ba sa kanya na ipakita niya ang galit niya sa akin ngayon o hindi. I know you're mad at me, turan ko. Mad is an understatement, aniya saka matipid na ngumiti. I'm trying not to act how I feel, Ayla. I really don't want to say anything to you that I know will hurt you. But just by simply looking at you right now, umiling ito at hindi na itinuloy pa ang sinasabi ko. Mas ginasto rin niyang tumingin sa bandang likuran ko kaysa sa tumingin sa mukha ko. Malungkot akong ngumiti sa katumanggaw-tango. Naiintindihan ko yung sinabi niya. Nakikita ko naman na hindi niya ako magawang tingnan simula pa kanina. Hindi niya kayang patagilan ang mga titig niya sa akin. Do you want me to go? Mahina kong tanong habang nakatingin sa kanya. Dahil kung iyon ang gusto niyang mangyari ngayon, hindi ko alam kung magagawa ko. Ngayon pa lang na iniisip kong gusto niya muna akong umalis, parang pinipilipit na ang puso ko. Dama po ang paningin niya sa akin ngunit agad itong pumikit. Mapait akong napangiti sa sarili ko dahil parang alam ko na ang sagot niya kahit na hindi pa siya nagsasalita. Humugot ito ng isang malalim na hininga. At nang magmulat ito ng mga mata, diretso siyang tumitig sa mga mata ko. Muling bumukol ang lampara sa lalamunan na pilit kong nilulunok. That is the last thing I will ask you to do. Kinagat nito ang upper lip niya. I may be mad and wounded, but I won't push you away, because I know I would chase you after. Ngumiti ito saka ipinatong ang isang kamay sa balikat ko. Dito ka lang sa akin. Magpapahinga lang ako. Bahagya niyang tinapik ang balikat ko at hinaplos ang buhok ko. Muling bumuhos ang mga luha ko habang pinapanood siyang naglalakad palayo.